ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Kumusta? Kasama ko si Nanay Marina Pilings kumbana Bakos. Oo, ko na Gonzaga ko, Gonzaga Gonzaga. ko papa, Gonzaga akong mama. Taga saan ka niya, Nay? Baklayon. Baklayon akong mama. Oo, akong papa. Yung papa mo, Albor. Kasal sila diha sa Baklayon. Sa Baklayon Church? Oo. Lagi kasal. Then pagkasal nila, adto mi sa Mindanao, dito mi nangatawang pito. Dun. So si Nanay ay dun sa Mindanao na naisilang. So yung, i-translate lang natin, Nay, ha? Para maraming matututo sa iyong experience. Si Nanay pala ay isang anak ng albularyo. So, yung tatay niya, ano yung nangyari sa tatay? Mag-aalay yung tatay mo sa mga espiritu, Nay? Na mag-aalay, maghalad-halad. Then, manambal to siya. Kuan, kanang bago lang man to siya manambal. Ako na kuanan, mga pila lang to katuig. Then, pag minyo lagi niya, Ihunong siya. nihunong siya, pero ang iyang giminyoan, mao ginayon niya. So, alam nyo, pero punta muna tayo yun sa ritual niya, Nay. Yung ritual niya, magkakatay ng baboy, no? Manok. Manok. At sa, sa mesa ilagagay. And then, Ayan. Kuan po to siya, kanang naay botilya po diha patindugang itlog itong so tatayo yung itlog. mutayo sa botilya. Butangan pa og kanang lana. So lalagyan ng lana. Langis. Mga kapatid, lalagyan ng langis and then ipatayo sa ibabaw ng langis. Tatayo yung ano. So yun ang paraan ng papa talaga niya, and then natigil lang dahil pinipili niya yung babae, no? At hindi na yun makapangyarihan, no? Mas pinili niya yung babae at pinakaslan niya. Gipakasalan niya, then sige pa to siya. Ato iyang mga anak na siyam kabuo. Wala na giagi og doktor, siya ra gyud. Siya ang Patambal. Magtambal. So, family service na lang. Family service na lang. Just imagine na yung mga magkatay, nakikita mo ito, Nay, sa mata mo. And then, para saan yun? Kanang ialay niya sa kanang. May tatawagin siya? So, tatawag ng mga espiritu at idugtong natin kay brother Jerry kanina. Tatawagin yung mga espiritu na nakatira sa baliti, nakatira sa kuweba, nakatira sa bato, Kalangitan. Galing sa langit, no, mga fallen angels galing din sa langit, di ba? So, ngayon si Nanay may yung tatay mo ay bigla lang nagkasakit na walang findings, Nay. Wala to siyang findings. Dahil kung lang siya nga magkita, na siya istorya bitaw, igo lang sa sugod, dahil mawala na. So, nakalimot na siya. So, hindi siya makadugtong sa kanyang sinasabi. Dahil makalimot siya. Parang naulyanin siya. And then, may sinabi ka sa akin kanina, Nay, na lahat ng karamdaman niya normal na normal, at ito po yung mangyari sa mga albularyo, mga kapatid. Dahil nag-enjoy for how many years yung kapangyarihan na galing sa kaaway natin, dahil walang pag-ibig ang demonyo. So dahil nag-enjoy ka sa kapangyarihan ko, maniningil yung demonyo sa pamagitan ng sakit, no? At namatay siya, walang findings na ino. Walang finding, wala. Yung nagadaot, wala. Wala talagang findings sa doktor. Wala lang. Pero di ka istorya. Makasugod lang, hindi nakasugod. Ilang taon na siya? Pagkamatay, 60. Batang-bata pa. Di ba? Walang findings, mga kapatid, ha. Ito yung bakit tayo nagsisikap na isiwalat natin ito to save the albularius.
It is a message of salvation. It is not a message of condemnation, Brother Jerry. O Nanay Marina, no? Ngayon, mga kapatid, yung tatay na albularyo ni Nanay Marina, namatay na walang sakit. No, nanghihina na walang dahilan. Dahil marami siyang ginagamot nung una na yun, may pumunta. At yung asawa niya, pangalawang asawa niya, naayos siya. Ginagamot niya. Then, ano yung sakit? Kanang, murag yata. Naposes. O nasa pian. And then, napagaling niya. Napagaling. Ang kondisyon, tayo ng dalawa ngayon. So, napakasalan niya yung pasyente niya. No? So, pero, ang ito talaga yung wisdom ng simbahan na dapat pakinggan sa lahat ng mga antingero. So, nag-enjoy kayo ngayon sa kapangyarihan. Pero maniningil ang source sa kapangyarihan ninyo dahil walang pag-ibig ang demonyo. So, ito ang nangyari sa papa ni nanay. Hindi na sa hospital, wala namang findings, walang diagnose. At ngayon, mga kapatid, hindi lang tinitingil si lolo, pati na si nanay, yung anak. Itong kamay niya ay hindi niya ma-close. Karon anak. Ilang taon yun, Nay? Ilang taon yun, Nay? Wala ding findings, mga kapatid. Nalimot man ko. So, bana-bana? Ang ako lang. Mahinom-duman? Matagal na talaga. Oo. So, itong kamay niya, mga kapatid, wala ding findings, hindi niya ma-close. Masakit yun, Nay. Nung una. Masakit. Anak rin. Hanggang ganyan lang yung ma-close niya. Pero ngayon, tingnan niyo. And then, nung ni-renounce niya doon sa office natin, lahat ng occult involvement niya, dahil bago namatay si tatay, sinusurrender na niya. Nilibing na niya, hindi na niya pinasa sa inyo, di ba? Dugay-dugay pa ito niyang gihatag sa ako, ang niyang gitugon nga. Kani ipalubong, ayaw o tanawa. Then, ako lang pong gikuan yan, mga pila pa ito katuig, ayaw siya namatay. Then, ako lang po itong gikon, pag andun ako sa kuan sa ilaha, kay dininom ko sila na, pag hili ko, naaragyapon sa kaban, akong gilubong, pagkaugma na kayo, nakalimot lang ko paglubong ang duman sa ilaha. Sabi ng tatay niya, kung mamatay ako, ilibing itong mga librito ko. And then, si nanay na naglibing. Pero ano pa yung karamdaman mo, Nay, na after sa conversion mo, dahil wala kang panahon sa pagsimba nung una. Wala. Busy-busy ka. Pero alam nyo yung pagkagaling ni nanay, dahil nagbago na po siya. Kumpisal. Kumpisal, anointing of the sick. Nasa pari yan. Di ba? So, hikayatin natin yung mga pari na ito. Give generously to administer the sacrament, generously to the sick, especially to the oppressed of the evil spirits. So, ano pa yung karamdaman mo, Nay, after sa healing, pag-receive sa healing sacrament, and then sa deliverance prayer, ano pa yung karamdaman mo na wala, Nay? Itong sa likod. Sa likod mo? Ano nangyari sa likod mo? Then, para to, akong tuhod karon, wala na po dyan. Ano yung nangyari sa tuhod mo? Sakit. Masakit. Masakit ako sakit, pero walang findings pa rin. Wala man ko po na kuan. Maayo raman po siya, ako ang ko na maulian pa dyan po. Dinhin ako naulian sa Bohol. Completely healed. So, anong naramdaman mo sa tuhod, dalawang tuhod mo, nung una? Sakit siya. Ano ko magkutok-kutok. Wala na. Wala, hindi na. Tunog-tunog. So, ito sa likod mo, Nay. May sakit mo. Wala na. So, kita niyo mga kapatid, anong ginagawa ni nanay? So, yung healing ni nanay, 79 na si nanay ngayon. Yung healing ni nanay ay bonus lang po yun. At alam niyo, araw-araw na siya magsamba. Eucharist. Tatanggapin niya yung Eucharist. O yung Eucharist, mga kapatid, si Kristo na po yun. Kung alam ng mga Katoliko, mapuno yung simbahan natin araw-araw, dapat. Yung mga may sakit, punta kayo sa simbahan. Huwag na kayo.
ang nangyari ngayon, kulang sa kaalaman. Kulang. So ngayon si Nanay at si Brother Jerry, kasama pa rin natin si Brother Jerry nandito. Araw-araw na yan magsamba. Ito. At wala namang entrance fee ang simbahan, Nay. Wala. Pagpasok mo sa simbahan, may, oops, entrance fee. Wala. And then sa pagtanggap mo sa katawan ni Kristo, wala ding bayad. Hindi sabihin ng, liminister, naghulog ka ba sa sibot? Wala. Libre lang po. Yan ang magandang balita ko sa inyo. May simbahan ka ba? May pari ba sa kanyang parokya? Tara. Doon tayo magprosesyon. Hindi sa mga albularyo. Tingnan nyo si Nanay. Nung namulat siya sa katotohanan, ito yung challenge natin. Dagdagan natin yung kaalaman natin sa ating pananampalataya. So, nangyari, busy-busy tayo. Dahil gusto natin ng magic. Si Nanay, araw-araw na magsamba. Anong nangyari? No? Ang kanyang kamay na, pero nakalimot na ka na, bana na ipilaman ka tuig to. Bana lang. Abot bag 2 ka tuig. 3 ka tuig. Sobra to. Sobra. Mga 4 ka tuig. So, more than 4 years. No? Di na ko ka. Mo nang giundang kong tahi. Kaya di na ko ka. So, siya ng pananahi. Pero ngayon, normal na yung kanyang kamay. Namaga pala yan. Namamaga ni yung kamay niya. Pero ngayon, okay na. Yung tuhod niya, okay na. Pero yung pagkagaling, mga kapatid, secondary lang yon. Si Nanay lagi nang nagro-rosaryo. Nag-adore sa Blessed Sacrament. Cares. Confession. Adoration. Rosary. Eucharist. Sacramentals. So, anong ipaayo mo sa mga tao, Nay, na grabe yung pagkapanantig ko sa mga albularyo at yung papa mo ay albularyo din? Oo. Albularyo. Ang sa may imong matambag nila? Karon nga, nasayod na kas kamatuuran. Dili na gid sila mo dool og albularyo. Anak ko, kuan nga, ang akong mga anak unta, musimba na unta, karon dili man gid sila musimba. Kung pagkatikisim na eh. Walang palagi. Ako lagi Ikaw kay Dire, si Nanay, grabe na yung katikisim niya dahil laging nakikinig. 1 ka tuig ug 5 ka bulan. Wow. So, si Nanay, lagi ko na itong nakita sa araw-araw itong magsamba sa office natin. And then, ang Eucharist ang nakapagtibay sa kanya. Sino ba yung Eucharist? Si Kristo po yun. Hindi po si Father Darwin. No? So, si Father Darwin nag-facilitate lang para matanggap ninyo ang tunay na Kristo. So, kung pupunta kayo sa pari ninyo, receive the confession, sacrament of confession, anointing of the sick, hindi nangahulugan, hindi tayo mamatay. Dahil si Kristo nga namatay eh. Dahil hindi po tayo para sa mundong ito. Hina ang boses ni Nanay. No? So, hinahinay ko na yung tingog, Nay, kusdi gamay, no? Hinayran ko tingog, eh. Pasensya na mo, ha? So, at tinatranslate naman natin yung sinasabi ni Nanay. No? Dahil mahirapan siya sa pagsasalita ng Tagalog. Sa Lanao, Lanao del Norte. Del Norte. Anong diocese niya, Nay? Diocese of? Ang among patron dito kanang si Kristong Hali? ang pista November November 23? Dili katulong Domingo. Every third Sunday of November. So si Nanay ay tuwang-tuwa ngayon. Anak siya ng albularyo. At lagi niya ni-renounce every time pupunta siya sa office. At maraming karamdaman. Meron din siyang natural illness, yung katarat niya. Katarat sa mata. So, pina-recommend natin sa mga expert. Dahil hindi naman natural yung karamdaman. Pero itong karamdaman niya dito sa kamay niya at sa tuhod niya, sa likod niya, na hindi natural, ay pinagaling sa Panginoon. Uy, salamat. So, pinagaling sa Panginoon. At tuwang-tuwa si Nanay, bibo-bibo. Siya na lang laging lumalakbay kahit saan, no? So, yan po si Nanay Marina Bacos, Kumbana. Bacos, sa Lanao del Norte.
So, i-greet mo yung... Maranding lanaw din nun. I-greet mo yung pamilya mo, Nay. I-greet mo. Ang mga family members mo. I-greet mo, Nay. May unta nga mo, kuyog mo diri sa Bohol para makatikais mo, kuanan niyo ang inyong mga, magaan inyong lawas, inyong sakit, nakoy anak nga gidialysis, maunay akong kuanon gid nga ako ang dalon diri. Nga ako ikatikais ba, murag gid na importante nako. So yan, pagdasal yan, Nay, dahil yung may findings, kailangan talaga natin ng doktor. Pero meron ding mga nangyari dito na dinadialysis. Mahirapan na siya sa pag-drive. So, gusto niya na may kasama siya. Dahil nanghihina siya. After deliverance, Nay. After receiving the sacrament. Alam niyo, bro, dumudubli yung lakas niya. After a year, nagkita kami, Father, kilala mo pa ba ako? Ang lakas na niya nga eh. Then, panay lapit sa albularyo. Nanghihina tuloy yung katawan niya. Pero ngayon, patuloy pa rin yung dialysis niya. Pero sabi niya, iba na yung lakas ko ngayon, Father. Doble na, hindi katulad nung una, nanghihina ako. Nung pumunta ako, hindi naman siya pumunta sa akin. Pumunta siya sa parin niya. Nangumpisan, ito po. Nagpa-unwent at nag-receive ng Eucharist. Diba? Grabe ang kapangyarihan ni Kristo na yun. Gid ko na ayo aning sige ko simba. Dayon kumpisal. Gid ko na kuan. Diya ka na, ang pinakamalaga ngayon, Nay, you are transformed, nabago ka, no? Nabago ka sa, meron sinasabi ni Saint Cyril of Jerusalem, sabi niya, he instructed new Christian to avoid superstitions, miracle, mujers, emphasizing that true healing comes from God, not from human trickery. So, minsan ay matrick tayo eh. No? Sa instant healing. No? Mag-ingat po tayo, no? At ang mga santo natin ay nagpatunay na dyan. At sana po ay sa pamagitan ng mga testimonya, just imagine ha, anak siya ng albularyo at maraming karamdaman niya na walang findings sa doktor. At sa awa ng Diyos ngayon, yung lahat ng sakit niya na walang findings ng doktor, ay pinagaling niya, Nay. Parang sa akin yan. Para din sa kay Brother Jerry, Ganun na yan. galing pa ito sa galing pa ito sa Manila. Valenzuela. Si Nanay galing pa, ang layo nila, no? So salamat tayo kay Bishop Abet, bro, dahil nakinig siya at sumusuporta siya sa ministering ito. At marami tayong na-accommodate mga kapatid. So ano pa yung masabi mo, Brother Jerry? May idagdag ka na reminder sa ating mga... siguro, lalo na sa mga kapatid ko, dahil hanggang ngayon, albularyo pa rin sila eh. Hindi nila kasi alam itong mga ganitong itong ministry na to. Kung marinig nila to, itigil niya na paglapit sa albularyo. Lapit tayo sa simbahan. Yan yung pinaka-importante. Doon tayo gagaling talaga. Hindi lang sa hindi lang sa katawan, pati yung kaluluwa natin. Totoo. Yan lang, Padre. At merong sinasabi sa mga tinatawag nila na exploitative healers. No? Nag-exploit lang natin para pagkitaan tayo. Sabi ni Tertullian, he warns that some so-called healers are influenced by demonic power, especially if they seek fame or financial gain. Seek fame. Kaya mabibidyuhan nila eh. They're seeking fame. No? And then, gain financial. Ang mahal ng nila, lana, tag 1,000. Hindi lang 1,000, Dre. 3,000. Yung lana mo, yung langis. Oo, 2,500, 3,000. So, yung langis ni Brother Jerry is 2,500. Sa ibang manggamot. Pero hindi lahat ng manggamot. Hindi pareho. Iba-ibang presyo. True healings are acts of God, not human skill. Yan ang sabi ni Saint Tertullian. St. Augustine acknowledges that demons can also perform apparent miracles, including healing.
To deceive the faithful, believers must test miracles against scripture and moral witness. So dito mga kapatid, si St. Augustine na po ito ang nagsasabi. So ngayon ay inuulit lang natin para hindi tayo ma-receive. Go to your priest. Receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and then the Eucharist. At kung may mga contaminated na practices, katulad ng papasukan ng mga espiritu, papasukan ng mga kahit ano, mag-iingat po kayo dyan. St. Augustine, St. John Chrysostom rebuked Christians who were obsessed with miraculous healings. Obsessed. And spectacle. Faith should not rely solely on visible miracles, and healers must exhibit humility and righteousness. So, yan po ha. So, grabe yung mga reminder natin sa mga santo. No? Magbasa muna tayo ng mga comment na yan, at pasalamat tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin lagi. No? Ang dami na nagko-comment sa atin ay. Amen. Si Anisha Oro Inok, si Lance Veronico Habagat Kagadas, nagtanaw na to. Si Dilia Calo Aguilar, si Anisha Oro Inok, nagtanaw na to. Ang swerte mo, Nay, nagkita mo si Father D. Ang guwapo. Salamat, Sister Virginia, no? So, bless po, bless. No? Hindi swerte. Si Alma Dolce, mayong hapon, Father. May hapon pod. Sa inyo tanan. Nanood sa Euro, 11,000 na. No? Sa kananay ngayon is 3,000 na. No? Malamang yung mga kamag-anak ko sa Mindanao. Nanonood sila. Nanonood din. So, maraming nanood sa atin ngayon ay. And then, 3,200 na katong ako upod, Father, kay Habak, nag-range of 2,500 per tipod. Nakog inom-inom sa lana, atong faith healer ba. At si Juby, magpa-interview din. So, Sister Juby, punta ka dito sa bahay. Interviewin kita bukas. Interviewin din natin si Sister Juby Torion. No, grabe din yun. Maraming demonyo din pumasok sa kanyang katawan. No, si Sister Juby. At si Nanay, hindi naman siya possess, pero na-oppress. Oppression. Yung kanyang yung oppression, mga kapatid, magbibigay yung espiritu na kung saan nag-enjoy ka sa kapangyarihan niya. No, magbigay siya sa iyo ng oppression. Ano yung oppression? Sakit na walang finding sa doktor. Yung gaya ni Nanay. Hindi niya ma-close ito. Ngayon, ma-close na. No? At yung tuhod niya, no? So, hindi siya gaano makalakad. Pero ngayon, ang lakas na. Ang tuhod din na yun, lakas na. Dito tayo sa second floor. Kaakyat. Nung una na, mahirapan ka. Mahirapan. So, sa likod din nanay ay completely healed na rin. So, yan po ay patunay. Secondary lang po yun, ha. Baka ma-amaze kayo sa healing. Kung na-amaze kayo sa healing, mas ma-amaze kayo sa conversion ni nanay. Nung araw-araw ka na magsamba ngayon, ay. Araw-araw na. Receive the Eucharist. Yan ang pinakamalaking milagro. Diha ko na wala ang ako na wala na ko'y kabalaka, wala na ko'y tugyan na ni mo tanan sa Ginoo. So, yan ang malaking milagro. Yung pananampalataya sa Panginoon lang. At hindi sa agimat mo. Hindi sa mga habak na hindi puputok. Bala na hindi puputok naman. Mas mahal niyo si Inday Word Vlogs. Yung kapatid ko po, Father, gibutang daw magbayad kog 30,000 para daw palit pardon ng kadila. Grabe naman. Ay, nakasubok na ko niyan, Padre. 30,000? Hindi. Ang bawat kandila, 500. Bawat Kandila. malaking kandila? Yung pardon daw tawag nun. Pardon. Oo, sa Manila. Ibang albularyo naman yun, di ko na. Ilang kandila nabili mo? Marami, di ko na matandaan, Padre. Kasi pag naubos yon, Bibili ka na naman. Oo. 500 ka na. Maliit lang ang kandila. Siguro, may isang dangkal, pero malaki yung bilog nun.
Pero kung bibilhin yun sa tindahan, mga 50 pesos lang yun. Hindi ko alam kasi sabi niya 500. Nagbigay lang din ako ng 500. Parang gagaling na. Oo. Ito, yung kandila na pardon ay 30,000 yung na ano niya. Nagastos. Nagastos dito sa nag-comment natin. So mag-ingat po mga kapatid ha. Totoo yan kasi 500 bawat isa niyan eh. Kandila. Oo. Madali lang maubos. Kasi gabi-gabi yung sindihan ng albularyo kasi dadasalan daw niya para maharang yung kulam. Kulam. Oo. Ganon ang Pero pagkasabi. 500. 500. Pagka naubos, bili ka naman. Grabe Kaya naman. nasubukan ko yan. So, yun ang comment sa ating 30,000. Pero yung, alam nyo, yung habak na sinusurinder ko, pinakamahal bro, 50,000. Nako. And then, sinabihan siya, gagaling ka talaga kapag magbili ka nito. So, para lang gagaling, ibininta lahat ng mga, sinasanla yung ibang mga ari-ari. Para makabili lang. Hindi naman gumaling. Bumalik pa rin. So, ito yung sikreto ng mga apostol. Okay? Receive the sacrament of Jesus. Dahil ang nagtayo nito ay hindi si Father Darwin. Ang nagtayo nito, si Kristo mismo. He instituted the sacrament of healing na no? So ngayon na anong mga realization mo na ano yung mga natutunan mo? So may nakatunan mo karon? Kuan ka ng magrosaryo ko. Sige. Divine Nung Mercy. una, hindi ka magro-rosaryo. Wala. Anong trabaho mo nung una, Nay? Mananahi ako. Ay, busy. Manay Ilan yung anak mo, Nay? Upat. Dahil ako'y kuan nga. Mga apo? Oo. So, busy-busy sa trabaho, Nay? Karon ra ko nga Nakapokus. Nakapokus gyud ko dili. Sige na kong balik-balik diri 1 year and 5 months. So, uuwi si nanay doon sa, dahil maraming siyang matutunan lagi siyang nakikinig. Ako mga anak na minor. Nang minaw yan. Salamat sa Diyos. Marami siyang nakikinig, maraming busy siya nakikinig. Ngayon ko lang alam na 1 year ka na dito. Akala ko taga-Bohol ka lang. Akong mamagpapa taga Taga-Bakla yun. So, meron kang matutuluyan dito, Nay. Dito ako sa katong giblisingan nimo dito sa Anas. Nandun ka doon. Naaman ko ato sa ubos katong pagblessing nimo sa ilahang. Yes. Sa tong Akala ko taga-Valencia ka, Nay. Ngayon ko lang nalaman si nanay, hindi pala taga rito hindi taga dito talaga. Yung papat mama lang niya ang taga rito. Pero taga Mindanao talaga siya. Pero ngayon ko lang nalaman dahil sumama siya ni Brother Jerry. Dumalaw ni Papa. And then, ngayon ko lang nalaman na albularyo pala yung tatay niya. At siya mismo, nanay? Naistorya na ako sa katong deliverance minister. Pero hindi sa akin. Hindi sa iyo. O man ta nag-ikuan. Si nanay nandun lang, laging nagsisimba. Nyamingon man sila nga, wala kay sulod kanang wala kuan gid sila. Hindi ka nag-react. Wala. So yung oppression lang kang nanay Yung oppression mga kapatid, may mga sakit sa kulam, barang, hindi yan mapagamot sa doktor. Bakit? Ang kayang gamutin ng doktor, natural illness. Makikita niya, may sakit ka sa sa kidney. May kidney failure ka na. Tumaas yung sugar mo, yung cholesterol mo. Makikita yan Dahil natural. Pero kananay, hindi makikita. Dahil oppression Anong sabi ng banal na kasulatan? Basahin natin sino yung makapagamot sa oppression? Ito ang nakasulat mga kapatid Acts of the Apostles chapter 10 verse 38. Sino yung makagamot sa oppression mga kapatid? Dito mga kapatid. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Ano sabi dito? Sino magpagaling? Jesus Christ. At sino yung impersona Kriste? Pare. Lahat ng pare.
Yan ang magandang balita ko sa lahat ng mga pare na tagasunod sa atin. Pero how? Hindi nila alam na nasa sa sakramento. Confession, anointing, and din sa deliverance din, mga father. Dapat may little knowledge tayo sa deliverance. Daghan kay kung natunan sa mga live ni mo, si Niva Subantan Expel Lita, Kisha Caballes, nagtanaw na ito na ngayon. Nanood sa atin ngayon. So, ini-interview ko sila dahil dito natin makikita na si Nanay nahirapan siya sa pagsasalita ng Tagalog, so Bisaya lang. Dito natin ma-appreciate si Kristo. Wala, may bayad ba ang kumpisal na Wala. Ang anointing of the sick, may bayad ba? Wala. Ang Eucharist? Wala. Nandyan yan sa kamay ng pare. So, pupunta ka lang sa simbahan. Father, magkumpisal ako, Father. Direct to the point. Minsan sa atin, mangumpisal tayo, yung kasalanan ng asawa mo, ang i-confess. Hindi maganda yon. Yung kasalanan ng anak mo, ang i-confess. Hindi maganda yon. Akong sala, imong sara, ikumpisal. Para madali yung confession. Confession, kaya nga kulang yung araw ko, bro, Nanay, dun sa office, kapag walang pari, uupo talaga ako sa sacrament confessional box. Nandun si Kristo Ano nangyari sa atin? Gusto lang natin magpagamot. Hindi tayo hindi mapatawad yung kasalanan natin. Anong sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Kapag maghiling si Kristo, your sin is forgiven. I-research muna natin. I-search muna natin, ha? Yung healing ni Kristo, pinatawad niya yung kasalanan. Ito. Luke chapter 5, verses 17 to 26. Some men brought to him a paralyzed man. Katulad din sa yun hindi makalakad. Pero ngayon, nakaakyat na dito sa, pero walang findings yun So, katulad din si Nanay, paralyzed. Lying on a stretcher. Dahil hindi ka makalakad ng una Dili ko makanagigan ko sa doktor ko sa Sibudok. Gi-wheelchair ko sa pagpasod kay di ko kakuha. Nakaw. Katulad din si Nanay. Pero ngayon, tumayo ka, Nay. May na. Tumayo na? Tumayo ka, baka akala nila. Tumayo na. So, grabe si Nanay. Grabe yan. Pasensya na kayo. Nawala. Malik na tayo, Nay. Ay, tumawag din. Dito sa isa. So, pasensya na kayo, na off. Pero okay naman. So, katulad dito ni Nanay, Hindi natin biblical na, makarelate ka dito. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Take heart, son, your sins are forgiven." So, yun nangumpisal ka. So, tuhod niya malakas na. Likod niya ay malakas na din. Grabe. At yung kamay niya, pero maklose na niya. So, wala nang sakit, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid. Natutuwa po tayo dahil si Nanay ay nag-share sa inyo. Nanay Marina Bacos. Spelling sa Bacos na B-A-C-U-S. Bacos. Sa Lanao del Sur. Maranding Lanao del Norte. Maranding lang kay doha may Pinoy-anan ako. At ito pa na sa Luke chapter 7, verse 48 to 50. Then he said to her, those who were at the table began to say among themselves, "Who is this, who even forgives sins?" Then he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Grabe, no? Grabe. Yeah, grabe.
Dito na nakikita ninyo the importance of forgiving sins. Sino ba yung makapatawad? Ang albularyo? Hindi. Albularyo, wala eh. Madagdagan yung kasalanan mo. So, pasensya na po kayo sinasabi lang natin yung katotohanan. Ano pa? Ano pang talata dito? So, Acts chapter 10 verse wala. Acts chapter wala. Anong sabi ni St. James, mga kapatid? Are any among you sick? They should call for the priests of the church, who have then pray over them. Pare talaga na no? Anointing them with oil, anointing of the sick. In the name of the Lord, the prayer of faith will save the sick. And the Lord will raise them up. And anyone who has committed sins will be forgiven. Grabe yung anointing of the sick, brother. Will save the sick. Not only heal the sick, but save the sick. And forgive all their sins. Wow! So, hindi nila alam yan. Nandyan yan sa kapangyarihan ng ating kaparian, Brother Jerry. Tingnan yung mukha ni Brother Jerry, malusog na. Si nanay din. Oo yan, mag-isa lang. So, yan lang po mga kapatid Pasensya na po kayo sa mataas yung live natin, 36 minutes na. Dami Hindi ko mo sa akin. Dami na nanood sa akin pala kanina. Yung nanood mo ngayon, 11 tingnan ko kanina 11,000 yun Pero ngayon, tingnan ko. Kanana is 5,000 na, 12,500 na sa'yo. Dami. So, libo-libo na yung na-inspire mo, Brother Jerry. Malamang pati sa Luzon, man. Yes, worldwide na tayo, Brother Jerry. No? Totoo yan Hindi na kasi sa Luzon. doon na ako nandyan At salamat na Nanay Marina Bacos, Brother Jerry din, nandito. Tatapusin natin ito sa isang panalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, fight Team Maria, tatak FD with a humble heart. Salamat, Brother Jerry, Duhay Lungsod. Si Nanay Marina Bacos. Nauwi na ngayong gabi. So, si Nanay, lagi kong nakikita sa office, pero ngayon lang kami nagkausap. Ngayon lang din siya nagsalaysay sa kanyang healing testimony. Pero healing is secondary. Ang kanyang conversion testimony. Lagi na siya nagsisimba. Lagi na siyang nag-adore. Yung cares na Salamat yan. So God bless na At si Nanay at si Brother Jerry ay sobrang tuwa na galing sa Panginoon po. Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart. God bless. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.